Sa aking previous video on small demand water pumps, may mga nagtatanong kung okay pa ba yung mga pumps ko na pinakita ko sa video. 3 pumps yun. And meron ding iba na nangangamba kasi made in China daw yung mga water pumps ko. Oo nga, sabi ko, pero so far so good. Pero yung pangangamba nila parang nagkatotoo. Kasi one of the pumps, ito, sa kitchen sink ko, nasira siya. Pero, again, madali itong maayos. Actually, ang sira niya ay isang power capacitor. It's a 3 microfarad 450 volts power capacitor. Ang trabaho nito ay siya yung tumutulong sa pagpa-start ng water pump at sa pag-stabilize ng kanyang operation, ng kanyang andar. So yun ang trabaho niya. So sa kalaunan, talagang masisira ito siya kasi palagi kang nagsa-start ng pumps. Ang symptoms ito, at first, matagal na siya mag-start. Hindi siya mag-start agad. Ilang press ko ng button, ng start up button para mag-start siya bago siya mag-start. Okay? And then there are times na hindi siya talaga mag-start. So yun ang symptoms niya. And kalaunan, hindi na talaga siya mag-start. Kasi kung titingnan natin itong capacitor na ito, busted ito, pumutok siya. Pero mura na ito. Less than 100 actually. Madali lang naman ito kumpunuhin. Tanggalin nyo lang itong cover dito sa itaas. May screw siya dito sa itaas. I think more or less papareho lang yung lahat ng mga water pumps. Ganito ang design. Dito mahirap ayusin actually. So, hindi nyo kailangan mag-hire ng electricians or electronic technicians because pwede pang DIY repair to. Kaya pinapakita ko sa inyo ngayon. Pag matanggal na tong cap niya, dito yung wirings niya. At ito siya ay nakakonect siya dito sa isang wire. At saka wala nga siyang solder. Ginamitan lang siya ng itong cap plug actually. Then ang ginawa ko, para di ko makalimutan kung saan siya i-connect, gumawa ko ng picture. Kinuhanan ko na to ng picture. Para the next time I'll repair this, alam ko kung saan siya ilalagay itong capacitor. Tingnan niyo, wala siyang solder. Ginamitan lang siya nito. Tsaka tinitwist lang. So ganoon siya, kadali lang iayusin. Yun na naman, you don't need to open the motor unless kung motor mismo ay nasira or nasunog siya yung winding sa loob. Pero kung wala naman, ito lang ang problema. Kapag ito, madali lang ayusin ito. Okay, so ito na yung power start capacitor na bili ko. Nakakatawa lang kasi akala ko Philippines lang yung online store na binilhan ko. China pala. Okay, so this is 3 microfarad and 450 volts. Okay, dalawa lang binili ko. This cost only about 70 pesos each. Plus 84 pesos na shipment cost. So yun, nabayaran ko is more or less 100 plus lang, around 180 because may mga discounts ako. Nakakasave pa rin ako kasi I'll buy this from an electronics store, hindi ko alam ang price niya, siguro mas mahal pa. Then yung transportation fare, if I'll count it from here mula sa bahay hanggang doon sa electronics stores, abot ng 90 pesos yung pamasahe ko. So mas nakakasave ka kung online. So ito na, ilagay ko na ito dito sa kanyang pump. Madali lang naman ito ayusin. I'll do a capacitor test for this. Nakalagay is 3 microfarad. Nakita nyo? You see that? It's 3 microfarad. Madali lang ng wire. Sabi ko nga, tinitwist lang itong mga wires niya. At saka may twist cap dito.
Yun, tapos na agad. So, di na kailangan ng sulda. Ganun lang siya. I-test lang natin. Itong capacitor, by the way, pareho lang talaga ang size niya. Tingnan nyo. Pareho ang size niya. Ang thickness, ang width niya, pareho talaga. Except lang, itong nabili ko, meron siyang area or may provision siya for screw. Pero wala namang paglalagay sa screw dito. So, I just put this capacitor inside, tulad ng dati. So, ito-test natin. May switch dito. Yung tong switch dito is, to the left, is, pag dito is manual siya. Yan, sa gitna is stop. Pag naka-switch siya to the right, it means automatic. Kasi meron naman to siyang gadget dito, device, na para pang auto and stop. Ito siya. Hindi ko lang to nagamit kasi yung tubig kasi sa bahay, sa faucet, hindi siya, kulang siya ng pressure to trigger this automatic switch. Okay? So, i-try natin, plug natin. Para lang matest natin before natin isara. You see? Narinig niya? Okay. Careful lang kung magbukas kayo nito, huwag niyo hawakan tong terminal agad ng capacitor kasi possible na may charge pa siya. Kung di pa siya totally damaged yung capacitor, may stock yan na kuryente. Remember, this is 450 volts. Ang voltahe nito malaki. Okay? Dapat i-discharge niyo. You connect the two terminals, short niyo para ma-discharge yung capacitor. And also this one, nag-test tayo, so huwag nyo natin hawakan yung, basta-basta hawakan yung capacitor. Although safe naman ito, walang exposed na wire dito. So ito na yung itsura niya. Lagay ko dito yung capacitor, ito yung pwesto niya, original na pwesto niya. So ganun lang. Then, actually, kasi sabi ko, merong holder dito para sa screw. Itong nabili ko na capacitor, tinanggal ko lang. I just use the screw. Kasi pag andito siya, hindi siya magkasya. Okay? Lampas lampas to eh. So, tinanggal ko na lang. I just use a hacksaw para doon. Wait lang, madali lang naman. So, try natin for the last time before natin ibalik doon sa under the sink. So, yun. Mandar na. First of all, ang gagawin natin is to install this to the wall. Ganito pag mag-DIY ka. Although, nakakapagod sometimes, pero nakakasave ka naman. You don't have to pay for the labor. So ito na, naibalik ko na yung pump. So try natin. Ito yung daloy ng tubig ngayon. If I turn on the pump, see? At marinig nyo sa background yung pump. Papatayin ko yung pump. Ganito siya, yung tubig. Okay, ulitin natin. So itong tubig, yun. Ginamitan ko ito ng switch dito. Air switch ang tawag nito kasi yung automatic switch sa pump ay hindi gumagana. Parang yung pressure ng tubig sa amin dito is hindi kayang matrigger niya yung automatic switch, kaya hindi siya gumagana. So ginawa ko, naglagay lang ako ng switch para kung gagamitin ko yung pump, I just turn on the switch. Kaso mahina yung under ng pump, hindi masyado marinig sometimes, then makalimutan namin na ma-off tong switch. So nag-aandar yung motor, then nakasarado yung faucet, so masisira yung pump. So ginawa ko, naglagay lang ako ng bulb sa baba. So once I turn on the switch here, sabay ng pump, iilaw din yung bulb sa baba. So that will remind us na naka-on yung pump. Tulad dito,
Hindi siya dumadaloy, naka-on yung pump. Okay? So we will be reminded na, uy, on yung pump niyo. Okay? So far, so good. I hope you learned a lesson from this tutorial and DIY repair. Daghang salamat. Please subscribe to this channel to support. Once again, ako si Jude Tariman, High Tech Tawai.